Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So, pag-usapan natin ngayon, paano nga ba makuha ang Foodpanda salary? So, marami kasi nagtatanong sa ating YouTube channel, paano nga ba makukuha yung salary? So, ano ba yung paraan? GCash ba? ATM ba? Or monthly ba? Weekly? So, ano po yung kubrahan? Ano yung pamaraan na makuha natin ating salary? So, kung bago pa lang kayo sa channel natin mga kaibigan, uh, don't forget to subscribe para updated po tayo sa mga panibagong video natin tungkol po sa Apat Panda. So ngayon mga kaibigan, no, pag-usapan natin ito dahil napaka-importante po ito dahil hindi tayo mag-apply ng trabaho kung hindi natin sure na kumikita tayo. So dito sa Foodpanda mga kaibigan, araw-araw po yung salary. So araw-araw po yung salary. So ibig sabihin nito mga kaibigan na kung ano yung tinatrabahoan mo, yung kita mo sa araw na yan, so pwede mo yung makukuha. So, yung pinakamadali dito mga kaibigan no, na pamamaraan ay makukuha natin yung salary natin through our collection. So, through our collection. Kasi mayroong tinatawag dito tatlong paraan sa pag-collect ng pera mga kaibigan sa pagbayad ng customer. I mean, unang-una, paid online. So, deduct na sa kanilang mga bank account, GCash. Pangalawa, QRPH. So, yung pagdating mo doon, mayroong QRPH mga kaibigan na i-scan lang yung yung QR code at automatic papasok doon sa bank account ng Foodpanda. So, pangatlo mga kaibigan, yung tinatawag na cash on delivery, yung COD. So, yung COD na yan, kukulik natin yung pera at yan po yung yan po yung i-remit natin sa 7-Eleven pag dumating na ng 2,500 yung yung cash on hand natin. So, kailangan natin i-remit yung koleksyon natin pag dumating ng 2,500 lahat dahil hindi na tayo makaka-receive ng cash on delivery. So, yung salary natin sa Foodpanda mga kaibigan, deduct na natin sa ating sa ating collection that day. So, for example, yung collection natin, last collection natin is 2,000. Makikita natin doon sa payment kung magkano yung kita natin. So, for example, 2,000 yung remittance natin. Tapos, pa-end na po yung duty natin. Tapos, 1,000 din yung salary natin. So, ang gagawin mo doon, 1,000 na lang yung i-remit mo kay Foodpanda. So, yung 1,000, kukunin nyo na kasi kinabukasan, magre-reflect din yung salary mo at yung negative 1,000 mo, maging positive na yon at maging malakalagay doon na ang amount na kinuha mo ay makikleared na dahil sinasahura na ni Foodpanda yung yung binigay na ni Foodpanda yung sahod. At saka magpa-positive doon sa account natin, hindi na tayo negative. So yan lang po mga kaibigan yung masasabi ko sa pag salary po tungkol po sa Foodpanda. So dito sa Foodpanda mga kaibigan, maganda pong trabaho to dahil malaki po yung kinakita natin kung matyaga po tayo magbibiyahe. So ang gagawin natin kung mag-apply po tayo, nasa comment section mga kaibigan ang link saan po mag-apply. So kailangan kompleto muna requirements bago mag-apply mga kaibigan. This is Kuya Dodds. Thank you po. Thank you for watching.